Hello, good evening. Hello, good evening, everyone. Happy Sunday. So, today is Sunday, February 9, 2025. O karon ika-day 10 sa ato ang daily devotional. So, ang ato ang topic is about big things. Ang word na asa 1 Timothy chapter 4 verse 12 nga nag-ingon, you are young, but do not let anyone treat you as if you are not important. Be an example to show the believers how they should live. Show them with your words, with the way you live, with your love, with your faith, and with your pure life. So, let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. Ikaw ang Ginoo, Lord God. Ikaw ang tag-iyan ng tanan. Salamat, Lord God. Ini nga kahigayunan, Lord God, ng katuon sa imong pulong, nga ma-share po ang imong mensahe, Lord God, diri sa online platform, Lord God, sa Facebook, Lord. Gamita kini nga platform, Lord God, to advance your kingdom. Lord, ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mo ay padungog niini sa mga tao nga nanginahanglan. Gamita kini nga pulong, Lord God, nga mo ay makahatag, Lord God, o pagtubo, o paglaom, o paglambo sa pagtuo, Lord God, diha ang Kristo. Ng tanan nga makabaton og makahibalo sa kamatuoran o mature sa ilang pagtuo, Lord God. Gamita ako, Lord God, to be your servant, Lord God, to be your speaker, Lord. Fill me with your Holy Spirit, Lord God, your wisdom, Lord God. Nga unsa ang imong mensahe, Lord God, ikaw mag-abli sa mga kasing-kasing, mga hunahuna, Lord God, nga andam mo dawat sa imong pulong. Dalaygon ka, Lord. Bani kami karong gabi una gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Tabangi kami, Lord God, kay wala kami mahimo wala ikaw. Ikaw ang amo ang panabang sa tanang panahon. Salamat, Lord. Tanang dungog himaya, mga pagdayeg kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, ming gabi, God is good all the time, and all the time God is good. So before tang matulog atong paminawon ang mensahe sa Ginoo, atong topic is big things. So balik ko na ko ang word, 1 Timothy chapter 4 verse 12. So si Timothy, he is young. So ingon diri ni Pablo, you are young, but do not let anyone treat you as if you were not important. Be an example to show the believers how they should live. Show them with your words, with the way you live, with your love, with your faith, and with your pure life. So para sa mga kabataan, so has anyone ever told you that you can't do something important because you are too young? Don't believe it. God says you can do anything with Him no matter how old you are. You don't have to wait to be grown up to do something amazing to God. Even small acts of kindness and caring can change someone's life or the world forever. And you can have an idea that no one else has ever thought of before. Remember, with God's help, little guys can do big things too. So, karong gabi una ang Ginoo nagpaabot sa iyang mensahe nga even those young people pwede gamiton sa Ginoo to do big things. So, ang Ginoo makikistorya kanato una sa tanan pinaagi sa iyang pulong. Og ang Ginoo makikistorya kanato pinaagi sa mga tao sa ato ang palibot. Gamiton ang tanan. So, pati ang atong mga kabataan, gamiton sa Ginoo to speak a message for us. So, atong mga sitwasyon, circumstances, ang atong mga challenges, gamiton usab kini sa Ginoo to speak a message to us. So, no kini nga if we are careful enough
to evaluate everything that happens around us sa mga words nga atong madungog, sa mga atong maobserbahan nga mga sitwasyon. So, we can, ingon pa din niya, even small acts of kindness, we can influence or we can change someone's life. So, we can, or the world forever. So, dili basihan kung unsa ang atong edad nga makashare ta sa pulong sa Ginoo. So, if we experience the love of God, so sa mga kabataan nga gigamit sa Ginoo, so sila ang gamiton pa sa Ginoo nga aron daghan ang makaila sa tinuod nga Ginoo. So daghan og Ginoo, naay Ginoo ang gagmay o naay ang tinuod nga Ginoo nga ato ang natua sa langit. So kung unsa ang mga butang or pwede person, so anything or anyone that occupies our time, so kanang mao ni siya ang ato ang Ginoo. So sa amo ang sa mensahe ganina nga karong adlaw, so mga idols. So dili lamang ang mga idols ang mga larawan nga ato ang nga mga gisimba, kundi kung unsa o kinsa ang first priority sa ato ang kinabuhi, mao na atong idols. So mao na ang gikalagutan, gikasilagan sa Ginoo. Instead nga motuo ta og mosalig ta sa tinuod na Ginoo, nagimahimo tag ato ang Ginoo. So we should get rid of those idols. So mao ni nga tanan gamiton sa Ginoo to speak for us. So karong gabiyo na, even those people that who are young, so our children, so dili ta mag underestimate sa ilahang ability. So kung atong mga kabataan atong ginatudloan sa pulong sa Ginoo, og aduna gyud sila yung mga potentials to be used by God to advance the kingdom of God. So mao kini nga ingon din ni Pablo kang Timothy, so be an example to show the believers how they should live. So usahay baya ang atong mga anak or mga kabataan, usahay mao na siya mo correct sa atoa, mo remind sa atoa nga ingon ana ang dapat natong buhaton, especially sa atoa mga dagko nga hilig ta nga kanabitang magistorya og dili mao. So mao na nga dapat kung unsa ang atong gitudlo, mao pod ang atong dapat mao ato ang ginapakita. So show them with your words, with the way you live, with your love, with your faith, and with your pure life. So, ang Ginoo kay balo sa ato ang kasing-kasing. Gusto sa Ginoo nga duol ta pirmi, aduna tay strong relationship sa Ginoo. So kung naay strong nga relationship, so kanunay nga nag-communicate. So kung dili na ta makikommunicate sa Ginoo, so diha na mosulod ang mga idols, sumapulihan na whatever nga mo replace sa Ginoo sa ato ang kinabuhi is mao kana ang ato ang mga idols. So let's be careful enough. So let's evaluate ourselves daily kung ang Ginoo pa ba gihapon ang first priorities ato ang kinabuhi. So karong gabi una ginitudloan ta, gina-remind ta sa Ginoo, pati ako pod I am reminded so nga kanang daghang pamaagi ang Ginoo nga makikistorya kanato. So those young people can be used by God. So let's be try our best to follow God. So mga itagtabang sa Ginoo kay dili nato ni mahimo without God's help to change for the better.
So mao kini nga kanatong mga kabataan dili maginaton ni sila totally yun nga mga kuan. It's teach them while they are young. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, teach them while they are young and they will not forget it when they get old. So mao kini nga ang ato yung nga usa nga mapabilin nga legacy or atong matudlo gayud sa atong makabataan is that they will know God. They will know Jesus. Kay dili sa tanang panahon kauban na nga nato ang atong mga kabataan kung dili kung naa sila yung mga challenges sa ilang kinabuhi muduol sila sa Ginoo ang maoy source sa tanang butang. So dili man nato makauban atong mga kabataan but God is with them always and forever. So mao kini nga everyone can make a difference. So kung naay mga kabataan nga makapaminaw niini nga mensahe, pwede kang gamiton sa Ginoo. Mao kini nga ang kitang tanan ginatawag ta to serve God, but it is our decision, our response to that calling. So unsa man ang ato ang response, so ato kining mga itagtabang sa Ginoo. Dili ta makahimo mga fully obedient diha sa Ginoo without God's help. So tanan grasya sa Ginoo o ang Ginoo maoy magapalambo sa ato ang pagtuo. To God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, thank you. Thank you, Lord, for reminding us, Lord God, of your words, of your message na maski ang mga young people, pwede nimo gamiton, Lord God, to make a difference in everyone's life. Lord, salamat, Lord God, sa mga kinabuhi sa mga kabataan, Lord God, nga maupod nag-remind ka namo kung unsa ang among pagabuhaton, nga makatudlo kami kanila sa insakto na subay sa imong kabubuton. Salamat, Lord, sa imong pag-remind ka namo, Lord God. Tabangi kami, Lord God, nga makatuman sa imong kabubuton dinhi sa among kinabuhi ug sa among tibuok pamilya. Dalaygon ka, Lord, ikaw ang Ginoo nga maoy magatisok ni ini nga mensahe sa mga kinabuhi nga naminaw ini nga pulong. Dalaygon ka, Lord, tanang dungog himaya ug mga pagdayeg kanimo lamang. Kami nagapasalamat sa imong pag-uban kanamo karon gabi una ug ikaw ang Ginoo nga maoy restore sa amo ang kusog, sa amo ang espiritu, Lord God, samtang kami mga tulog karong gabi una ug among i-look forward, Lord, ang bagong ugma, Lord God, nga puno sa imong gugma, sa kalipas ug sa kalinaw. Salamat, Lord God. Ining tanan, Lord, among gipasalamatan og giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayong gabi. God bless. Good night and see you tomorrow. Bye.